Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga pag-uusapan, no. Unang-una, itong nagva-viral na video na to. Ito. Nagva-viral ito eh. So may bata diyan, tumatakbo. Tapos may tumalon na lalaki, no? So ito yon. Ang full video niyan, ito, na-research ko. Sana ba yun? Ito yung So nahulog yung bata, nagva-viral. Gago! Gago! Ay! Diyos ko, bata! Anuhin nyo! Dali! Ang bata! Hala, inalusot yun! Putang ina yan. Ang bata nandito na! Bel! Dali na, Bel! Dito! Sabi ko na! So nailigtas yung bata, no? Anong ginawa mo sa anak mo? Kanino bata? Kanino bata yan? Hoy! O kanya! Buti talaga. Uy! Diyos ko! Buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Ano ba ginagawa kasi ng nanay? Buti nandun si kuya. Ayan, oh. Diba tumakbo yung bata? Na-slide yung bata doon, oh. Ay! Diyos ko! Bata! Anuhin nyo! Dali! Ang bata! Hala, inalusot yun! Putang ina yan. Ang bata nandito na! Bel! Dali na, Bel! Dito! Sabi ko na! Oh, pinaoko! Anong ginawa mo sa anak mo? Kanino bata? Kanino bata yan? Hoy! O kanya! Saan yung nanay? Buti talaga. Uy! Diyos ko! Buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Mga kababayan ko, matagal nang sakit yan sa mga magulang eh. Alam mo naman bagyo, no? Hindi, siguro may ibang inaasikaso. Ayoko namang totally sisihin yung magulang. Alam ko naman bagyo. Pero kung hindi pa stable yung kalagayan yung magpapamilya, ang unang iisipin nyo muna, safety ng mga bata. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kung may matatangay kayong bahay or pera o hayaan nyo na muna yun, makukuha uli yun eh. Pero importante yung mga bata, buti na lang nandun si kuya. Nagkataon na nandun siya, no. At as usual, inepala na naman ni Bustoyo, binili ko na ang sando. Haha, di joke lang. Talagang taon to eh, no? So ito ba yung Ito ba yung pabayang nanay? Ito yung pabayang magulang? To? Diyos ko. Anyway, ang lesson na pag-uusapan natin dyan, tungkol lang dyan, ay maikli lang naman. Yun nga, yung importante, ligtas tayo lahat. Hayaan nyo naman yung mga gamit na yan, mga gamit. Pag talagang hindi na kaya, kung kaya pa naman na isalba at stable na yung mga anak mo, wala ng problema, hindi na Pero kung lahat kayo ay nasa labas, yung mata nyo nasa mga bata, makukulit yan eh. Hindi nyo pwedeng yan eh. Hindi nyo pwedeng pagsabihan yan, oy, diyan ka lang ha. Minsan pag nakapukaw ng bagay na curious yan, kahit na napagsabihan mo yan, susuwayin ka pa rin yan. Kaya kailangan lagi nakabantay sa mga bata. Lalo na sa mga panahon na to. Speaking of mga panahon ngayon, diba? Kahapon kasi, hindi pala kahapon, nung isang gabi, muntik akong mabaha dito, buti hindi pumasok sa bahay. Nataranta ako eh, inakyat ko sa sa lamesa yung rep eh. Ano pa naman to? Anong tawag doon, yung inverter? Kasi di ba pag inverter kumbaga sa sasakyan may ECU yan, di ba? Pag nabasa yung ECU niyan, yari tayo eh. Kaya tayo.
nag-focus tayong iakyat yung mga dapat iakyat. Anyway, so okay naman na dito sa amin. Anyway, dito, meron nagva-viral na post, no? Ito. Magandang pag-usapan to eh. Ito ay post ni Zach Alvis. Diba? Content creator Zach Alvis. Content creator Zach Alvis under fire online after posting what many netizens called an insensitive take while parts of Metro Manila deal with severe flooding. In his original post, Alvis highlighted the value of investing in quality condominiums during times like this. Writing, in moments like this, dun mo masasabi na worth it yung condo investments mo. Ang daming binabaha, may tulo sa kesame, lumilipad yung bubong, pero pag high quality condo, in most cases, sara mo lang yung bintana mo, okay na, resume Netflix na uli. The post quickly drew mixed reactions with some praising his practical point, but many calling it poorly timed. Oo nga naman, mamaya pag-uusapan natin. One netizen commented, imagine the people who are in a difficult situation right now, tapos mababasa nila ito. Another added, I mean, you have a point pero not this time. Agree ako doon. 'Di ba? In response to the criticism, Alvis posted clarification to defend his message. He explained that his intent was not to look down on people affected by floods, but to remind others to prepare for life's uncertain. Ito nire-remind niya lang daw na mag-prepare. Ito, una sa lahat, wala. May mga tao na hindi afford yung gusto mo eh. May mga tao na walang enough resources na pwede nilang gastusin. Dahil ang condo kasi, magastos yan. Bago ako bumili ng bahay kasi, inano ko yan eh, pinag-aralan ko yan eh. Yung condominium pala na yan, correct me if I'm wrong ha, sabi sa akin ng ahente, may ano lang yan, may parang lifespan. Pangalawa, ang daming babayaran yan. Monthly, dito sa subdivision may monthly dues din naman. Pero yan, may monthly dues yan. Na meron pa nga minsan, yung parking lot, babayaran mo pa eh. Ang daming kumbaga sa katulad ko na hindi naman unli ang pera. Okay lang sana kung unli yun, pwede, unli ang pera. Pero, convenient talaga ang condominium. Convenient, wala ka ng, yung katulad doon sinabi niya, yung nararanasan kong tinutuluan ng ng kisame. Hindi mo maranasan sa condominium yun. Meron man, siguro sa na lang yun, sa mga tubo-tubo, pero yung mismong tutulo dahil yun ang isa sa pinag-isipan ko dati. Kasi parang dapat bago ka magbigay ng pera sa isang bagay, pag-iisipan mo muna 1,000 times, hindi ura-urada. Pinag-aralan ko, bahay sa subdivision, condominium. Mas pinili ko ang bahay kasi wag naman sana, knock on wood. Pag may nangyari na, hindi lang bagyo, pag may nangyaring kalamidad na, let's say lindol, nawasak yung building, wala na. Sunog. 'Di ba? Wala na. Isa rin yun sa mga survivor ako ng sunog eh. Nasunog yung bahay namin dati eh. Naisip ko nung nasunog yung bahay namin, inalis yung nakapagpatayo uli ng bago doon sa lupa. Kasi ito, may titulo yung lote neto eh. 'Di ba? Just in case na wag naman sana may mangyari doon sa bahay, pwede akong magtayo uli ng bago. Or kahit magtirik ako ng stick na 4, tapos lagyan ng bubong, may matutulugan pa rin ako. Unlike yun kasi mga iniisip ko ng time na yun. Pero hindi mo rin naman matatawaran yung convenience kasi talaga ng condo. Ang condominium, naka-design ito sa mga taong masyadong busy. Or yung talagang gusto nilang instant na may matitirahan. Para ito sa mga, kung unli yung pera mo,
go. Pwede. 'Di ba? Kung hindi nauubos yung pera mo agos ng agos, pwede ito. Pero pagka limitado yung budget niya, 'di ba? Hindi rin advisable. So itong sinabi niya, nakikita ko wala namang masama, feeling ko. Sana ba 'yon? So ito na lang. Wala naman kay Rendon Labador na lang sinawsawan kasi ito ni Rendon Labador eh. Sabi ganun dito sa post niya, in moments like this, dun mo masasabi na worth it yung condo investments mo. Ang daming binabaha, may tulo sa kisame, lumilipad yung bubong, pero pag high quality condo, in most cases, sara mo lang bintana mo, okay ka na, resume Netflix na ulit. Ito kasi, may mali ba doon sa sinabi niya? Tama naman. Hindi naman mali. Kaya lang, nakikita ko na nung tinignan ko, wala namang offensive dun sa sinabi. Pero, tumagal-tagal, may pagka-insensitive kasi siya eh. Para kasing sinasabi mo, ako komportable ako dito, bahala kayo dyan magdusa. Parang ganun yung ang tono kasi eh. Na ang kailangan ng mga kababayan natin ngayon, since ikaw ay influencer, kailangan ng mga kababayan natin ng empathy. 'Di ba? Yung pray lang po kayo, malalampasan din po natin lahat. Parang ganon. Totoo naman na insensitive talaga to. I'm not gonna lie. May mali ba dun sa sinabi niya? Wala naman. Tama naman eh. Na pag nakakondo ka nga, ganyan. Pero napaka-insensitive talaga eh. Hindi siya... Katulad nga isa nag-comment okay naman yung comment mo pero hindi muna sa ngayon. May panahon yung mga ganyan eh. Siguro pag ikaw ay nagkikwentuhan na lang kayo, tapos na lang lahat. Let's say may debate regarding ano ba maganda, bahay o condominium, pwede mong ilatag to. May depensa siya eh. Hanapin natin yung nagalit tuloy si Rendo, no? Isang tanga na naman ang natagpuan sa gitna ng bagyo. Isang patuloy na hindi lahat nag-i-English ay matatalino. Usually ganyan mag-isip yung mga taong first time lang maranasan tumira sa mga kondo, ignorante. 'Di ba? Dumali na naman si Rendon eh. Pero natin may depensa si Zach Alvis eh. Ano ba yung depensa niya dito? Ito. Before you say this post is insensitive or bad timing, I just want to remind you that sometimes we only truly appreciate something once it's taken away from us. We often realize the value of things when we're in the middle of life's challenges. Sanay kasi tayo sa mindset na tsaka ko naiisipin yan pag andyan na yung problema. When life is comfortable, it's easy to celebrate, but the truth is many people aren't preparing for the worst while things are going well. I understand this post might not sit well with everyone, and that's okay. But for others, it could be an eye-opener because while emotions and sympathies are valid, they don't always solve real-life problems. Sometimes we have to be realistic and practical too. Malayo yung sagot mo eh. Para sa akin ha. Yung timing kasi hindi naman ini-invalidate yung sinabi mo. Totoo naman yan. 'Di ba? Pero kasi ganito yan eh. Nagdudusa yung mga kababayan natin sa panahon ngayon. Hindi siya fit sa panahon ngayon. 'Di ba? Parang ganito yan Kasi sabi mo dito, we truly appreciate something once it's taken away from us. Ganito kasi, for example, ganito Yung may isang tao namatayan siya ng tatay. Tapos babanatan mo. Alam mo, nung nabubuhay pa yung tatay mo, hindi mo kasi inaalagaan eh. Di ba? Lagi siyang bumibisita sa'yo pero hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon iiyak-iyak ka dahil namatay na yung tatay mo, huli na ang lahat. Ganun kasi ang dating eh. Hindi siya nakakatulong. Bagamat totoo naman yon. Hindi kasi siya nakakatulong sa mga panahon ngayon. Baka mamaya pag kasi pinapaano mo sa tao yung regrets eh. Baka mamaya pwede kung OA pa yung makabasa nito, baka magpakakak yung So, sana pala condominium na lang binili ko. 'Di ba? Hindi siya nababagay sa panahon ngayon.
totoo, eye-open na rin. Pwede siguro, after ng after netong bagyo, wala na nagdudusa. O guys, naranasan ko yung bagyo, yung nakaraang buwan, or nakaraang linggo, naranasan. Doon ko naranasan yung wala akong pinoproblemang tumutuloy. Pero yung ngayon, na maraming naghihikahos dahil sa bagyo, hindi siya magandang timing eh. 'Di ba? Hindi naman dito kasi yung depensa mo dito, I'm so sorry parang hindi niya naiintindihan yung damage ng ginawa niya. 'Di ba? Yung depensa mo dito, sanay tayo sa mindset na tsaka ko naiisipin yan pag nandiyan yung problema. Pero pag nasa middle of chaos kasi, hindi ka pakikinggan ng mga tao eh. Ano yung sisisihin mo pa yung mga tao habang nasa hindi nakakatulong ito sa totoo lang. Bagamat totoo yung sinasabi mo hindi ko sinasabing mali. Timing talaga ang problema. Kaya nasasabi nung iba na insensitive. Dahil kung walang masama yan, ako, kung walang masama dyan sa mo, hindi naman papansinin yung post mo eh. Sa totoo lang. Pag halimbawa, normal na yung wala tayo, mainit ang panahon, tapos bigla nag-post ka, sa mga panahon na may baha, ma-appreciate nyo yung condo. Walang papansin to. Okay lang yung post mo na yun. Pero ngayon na maraming, di ba? Yun lang naman, di ba? Yung post niya ba, masama? Hindi naman masama ang post niya. This isn't a dig at people who can't afford or choose not to invest in condos. This is simply a reminder to focus what matters. Kaya nga nasusunog na yung bahay Tapos pagsasabihin mo yung habang nasisira na ang ulo na nasusunogan ng bahay, ayan kasi, 'di ba, dapat bumili ka ng fire extinguisher kasi hindi mo iniisip Ginaganon mo pa yung biktima Hindi niya pa mapaprocess 'yon. Siguro after na makarecover ang lahat pwede mo isingit 'yan. Na mga guys, naranasan natin yung yung baha nung nakaraang linggo. 'Di ba? Kaya importante din talaga nag-invest tayo sa condo 'di ba? Hindi talaga sa panahon ngayon. Kasi sa totoo lang, siguro yung iba na hindi masasaktan dito, komportable siguro kayo na hindi kayo binaha. Pero sa mga katulad namin na naghirap mag-akyat ng refrigerator sa lamesa. 'Di ba? Medyo insensitive talaga siya. Pero ikukumpara natin dito may isang scenario dito. 22 hours ago, nakalagay dito, a Filipino couple has gone viral on TikTok for their extravagant balesin, whatever, Swiftie wedding. Reportedly costing more than 28 million, around $500,000 USD, held at the exclusive Balesin or Balesin Island Club, a private luxury resort often chosen by celebrities. The wedding was inspired by the couple's love for Taylor Swift, with Swift-themed details woven into the celebration. So dito, may kinasal daw na Filipino couple na gumastos ng 28 million pesos sa wedding nila. Ngayon, marami na naman nagalit, no? 'Di ba? Respectfully, how do you people have $500 to drop on a wedding? It's stunning but people are starving. Tapos maghihiwalay lang. Ang daming bitter, no? Ito naman, kung pagagalitan mo to, ito naman yung wala naman na sa hulog. Kasi yung 28 million na yan, pinagplanuhan naman nila yan. Hindi naman nila ninakaw yan Hindi naman nila ninakaw yan sa mga nagugutom. Katulad ng mga politiko, no? Hindi naman nila ninakaw sa tao yan at ginastos nila dyan. Hindi naman budget ng gobyerno yan Ano nila yan? Pera nila yan. Siguro naman pinaghirapan nila yan kaya nila nakuha yung 28 million, di ba? Ito naman, ibang-iba naman ito doon sa kanina. Sasabihin naman, insensitive to, nag-wedding daw ng 28 million samantalang nagugutom yung mga kababayan niya. I mean,
'Di ba? Hindi naman nila kasalanan yun na may panggastos sila sa sarili nila eh. 'Di ba? Hindi naman, tsaka ito, yung pag-post nila ng ganyan, kung na-post man nila yung wedding nila na yan, hindi yan para wala, pinakita nila na gumastos sila ng 28 million. 'Di ba? Dun sa isa kasi, bad timing yon. Hindi kasi obligasyon nila na hindi kasi nila obligasyon na ipamudmud yung pera nila eh. Magkaiba ito doon sa una. Ito, walang problema talaga dito. I hope you spend just as much for those in need. Princess Diana remains unmatched. No, katulad dito, it's not the couple's obligation to provide for those who are struggling and those who are saying maghihiwalay din, that kind of bitterness. Diba? Hindi nila obligasyon yun. Yung igastos nila yung 28 million sa gusto nila yan eh. So meaning yung mga nakaka-afford na bumili ng Ferrari, ganyan ang sasabihin nyo? Iba naman na yun. Ito kasi, it so happen na nag-ipon sila ng 28 million, ginastos nila dyan, so what? Anong problema? Wala namang problema dun eh. Diba? Baka nga mamaya private nila hindi naman nila pinangalandakan. Sadyang may nag-leak lang talaga in public. Hindi ko nga kilala tong dalawan to eh. Nag-viral lang sa TikTok. Diba? Ngayon, kung nilabas nila yon, di nilabas eh, wala namang problema. Hindi naman nila sinasabi na ganito dapat kayo mag-wedding. Diba? Magkaiba ito doon sa una. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.